Thank you po, si Ginoong Rosendo Son, presidente po ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Grupo Sinag. Talagang pagkabigas ang pinag-uusapan at kanin, apektado ang lahat, lalo dun sa mga minsan nakakalungkot yung makakakita ka ng halimbawa lang gwardiya o kaya isang ordinaryong manggagawa na bumibili ng kalahating kilo ng bigas nakalagay sa plastic na labo, yung lalagyan ng ulam. Pangtatawid na niya sa pangangailangan niya sa maghapong yon. Tapos kinabukasan, bibili ulit. Oo. Dahil yun lang ang kaya ng budget. Hindi kayang bumili ng 1 kilong bigas sa halagang magkano? 50 pesos, pinakamura. 49 pesos na pinakamura, hindi pa magandang kalidad yun. Marami ho nag-aabang kung talaga ba mapapababa yung presyo ng bigas. Lalo na, kung matatandaan ho natin, isa ho yan sa mga inasahan po ng mga Pilipino nung nanalo po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aspiration lang yun. Kayo naman. Di ba sabi 20 daw? Oo, 20. 4 na 20 pala. Pero sabi ni Administrator Guillen, kaya daw nilang ibaba sa 25? Pero yun ba'y para sa buong Pilipinas ba na makapagbebenta ng ganong presyo? Kaya nilang makapagbenta but limited supply at hindi rin sa lahat ng merkado. Pero kung may paraan, baka naman pwede ma-exhaust lahat ng paraan para mapababa naman yun sa merkado. Kasi hindi ho biro yung mataso ang presyo ng bigas dahil yan po ang pangunahing binibili ho ng mga Pilipino. Bawat pamilya apektado kapag tumataso ang presyo ng bigas. Oras muna natin! Kapag saing na ba kayo ng pananghalian? Abay, alas 10:05 na ho. Uy, 5 na. Babalik ko kami sandali lang para bigyan daan ng ating pang alas 10:05 news break. Saguli po. Radyo sa Isleta. Pindig ng bayan. Pakikinggan ni Johnson Manabat at Joyce Balancio ang mga Pindig ng Bayan. Ito po ang DWPM, Radyo sa Istrenta, nagseserbisyo at nagbabalita para sa mamamayan. Naglilingkod, nagmamahal, nakikinig, nananawagan. Radyo sa Isleta, para sa mamamayan, para sa pamilya, anumang pangangailangan. Hey, hey! Radyo sa Isleta, para sa mamamayan. Radyo sa Isleta, Radyo sa Isleta, ito ang bilan para sa mamamayan. Radyo sa Isleta, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Ito po, Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan at DWPM Radyo sa Istrenta, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Malalaking balitang nakalap sa nakalipas na oras. Dito sa Teleradyo Serbisyo. Newsbreak, Newsbreak. Patay ang 6 na miyembro ng pamilya kabilang ang 8 buwang sanggol sa karambola ng 3 sasakyan sa Maharlika Highway sa Lopez, Quezon, dakong alas 2:30 ng madaling araw. Sa panayam ng Teleradyo Serbisyo, sinabi ni Lieutenant Colonel Dandy Aguilar, Chief of Police ng Lopez Municipal Police Station, na pawang sakay ng tricycle na tinatawag na tuktok ang 6 na biktima. Lumalabas sa investigasyon na sinalpok ng isang fish dealer van ang likuran ng sasakyan ng mga biktima na nooy nakahinto dahil one-way traffic sa lugar. Agad lumiyab ang sasakyan ng mga biktima at nadamay naman ang nasa unahang bus nito. Katwiran anya ng driver ng van, hindi na niya nakontrol ang bilis ng kanyang takbo sa pasulong na bahagi nang mapansing nakatigil ang mga sasakyan. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes na hindi magtatagumpay ang planong destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Sa panayam ng Teleradyo Serbisyo, sinabi ni Trillanes na base sa kanyang impormasyon, ang 5 pagtatangka ng patalsikin si Pangulong Marcos sa pwesto, pero hindi nagtatagumpay bagamat hindi humihinto ang ginagawang recruitment. Ayon kay Trillanes, wala namang nare-recruit mula sa hanay ng Armed Forces, habang wala namang nare-recruit na bago sa hanay ng Philippine National Police ang umano'y mga dating pulis na miyembro ng grupong tinatawag na Davao Group. Manatiling nakatutok sa Teleradyo Serbisyo, DWPM Radyo sa Istrenta at sa aming Facebook.
Twitter at YouTube channel. Ako po si Trisha Manalo. Teleradyo Serbisyo. Newsbreak. Una ang umaga mo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Radyo 630. Mainit na balita ang ihahain ni na Alvin El Chico at Doris Begoña sa Gising Pilipinas, alas 6 ng umaga. Back-to-back sa balitaan, ang Teleradyo Serbisyo Balita. Kasama sina kabayang Noli de Castro at Joyce Balancho, alas 7:30. Tuloy ang serbisyo at talakayan sa kabayan. Kasama si kabayang Noli de Castro, alas 8. Hihimayin ni na Johnson Manaban at Joyce Balancho ang mga issue sa Pintig ng Bayan, alas 9. Public service ang ibibida ni na Bernadette Zambrano at Tini Cordero sa Tatak Serbisyo, alas 10:30. Ang kukumpleto sa tanghalian mo. Headline ngayon. Ito ang bagong balitaan at serbisyong hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Ang puntahan ng bayan. Pasadahan ang makabuluhang talakayan. Marami nating inaabangan ngayong araw na ito. Tutukan na ang mga sagot na makatutulong sa bawat Pilipino para magkaroon ng konteksto. Saan tayo ngayon? Ituhan ang mga sistemang nagpapahirap sa taong bayan. Pag nagpatupad ka o nagbalik ka ng isang patakaran na mukhang outdated na sa paningin ng karamihan, alam mo, you're living in the past. Sali na sa mainit na diskusyon araw-araw.